Magandang araw, Tito Makoy. Ako po si Matilda. Siyempre, ang pangalang ito ay galing lang sa laptop. Ito kasi ang naisulat ng keyboard ng laptop ko. Ang ibig ko pong sabihin, Tito, alam mo na, charot lang ang pangalang ito. Natural, Tito Makoy, kasi hindi ko gagamitin ang buong tunay na pangalan. Kawawa naman ang asawa ko. Baka mapahiya siya at di niya magustuhan ito. Alam niyo po, hindi ko kayang mawala ang asawa ko kasi mahal na mahal ko siya. Isa po akong tunay na babae pero baklang babae. At kagaya ng mga tunay na bakla, yung mga babaeng walang pechay. Ang aming personalidad, masayahin, laging nakangiti o kaya laging tumatawa pero merong lungkot na ikinukubli. Subalit, tuloy pa rin ang pagpapabongga sa buhay. College ako nang mag-umpisang manligaw sa akin si Rufino. Kabatch ko siya noong high school sa parehong paaralan. Si Rufino hindi na nakapagpatuloy sa college dahil hindi kaya ng kanyang mga magulang. Noong panahon ng kanyang panliligaw sa akin, parang bigla na lang akong may nakita sa kanyang katangiang na-attract talaga ako. Parang bigla akong nagagwapuhan sa kanya. Alam mo na kasi, Tito, malambing siya at maasikaso sa akin. Ang bahay namin ay walking distance lang galing sa pamantasang pinapasokan ko. Gabi-gabi akong sinusundo ni Rufino paglabas ko sa eskwela. At galing sa eskwela, naglalakad lang kami pa uwi. Sa mga ganoong simpleng bagay, umusbong ng masyado ang aming relasyon. Hanggang sa nakapagtapos ako ng pag-aaral at nakapagtrabaho, masaya pa rin kami sa aming relasyon at pinag-uusapan namin palagi ang tungkol sa aming future. Nakikita ko kay Rufino ang kanyang pagsusumikap para umahon sa buhay. Palibhasa kaming dalawa na, kulang na lang talaga ang kasal para ganap na maging mag-asawa kami. Naroon na rin palagi ang pribadong oras naming dalawa. Natural, Tito Makoy, kasi may alindog naman po ako. Hindi ako yung tipong parang larawan lang na ikakwadro tapos isasabit sa dingding para tingnan-tingnan lang. Siyempre, Tito Makoy, kaakit-akit din ako, lalong-lalo na sa mata ni Rufino. At ramdam ko iyon sa aming mga pribadong sandali. Ramdam ko kung paano niya ako suyuin. Dahil sa nakikita ko sa kanya, minabuti kong pag-aralin siya ng food technology. 6 na buwang nag-aral siya sa isang private vocational school sa lungsod namin. Ako lahat ang gumasto ng kanyang pag-aaral. Hilig niya kasi ang pagluluto kaya sa bahay nga namin, tuwing merong okasyon, tuwang-tuwa ang mga magulang ko kasi si Rufino ang nagluluto talaga. Masarap siyang magluto, in fairness. Nung matapos niya ang kanyang pag-aaral, maswerteng nakapasok ito sa isang hotel sa lungsod namin. Kinalaunan, nagdesisyon siyang makipagsapalaran sa ibang bansa. Ito'y para makaipon sa pagpapakasal namin at syempre sa pagbuo ng aming pamilya. Pagbalik niya buhat sa ibang bansa, tuloy na kami sa aming pagpapakasal. Nakalipad nga siya papunta ng Hong Kong, nagtrabaho sa isang 5-star hotel. Pareho kami masaya dahil sa kanyang pagtatrabaho ngayon. Gabi-gabi, Tito Makoy, nag-uusap kami sa messenger bago matulog. At sa aming pag-uusap, palagi itong punong-puno ng mga pangarap namin sa darating na araw. Lumipas ang mahigit 1 taon, napapansin kong hindi na pala kami gabi-gabi nag-uusap. Dumadalang iyon. Hindi ko pinapansin kasi syempre umiikot ang shifting nila sa trabaho. May mga panahong panggabi siya, panggabi ang kanyang duty. 5-star hotel kasi ang kanyang pinagtatrabahuan at 24 oras ang serbisyo ng kanilang restaurant para sa mga guest ng hotel. Ang pag-ikot ng shifting nila sa trabaho,
sa kanilang duty ay ang alibay sa akin ni Rufino. Naiintindihan ko yon. Pero bigla na lang nakita ko, isang linggo na pala kaming hindi nagkakausap. Yung isang linggo, naging isang buwan, tapos naging ilang buwan na hindi kami nagkakausap. Sa pagkakataong ito, medyo nagdududa na ako ng kaunti. Pero pilit ko pa rin iniintindi dahil nga sa kanyang trabaho. Araw ng linggo, dala siguro ng pangungulila ko sa kanya, naisip kong mag-browse sa Facebook, sa account ko para mag-like sa mga post ng kaibigan ko. Tapos nag-browse din ako sa page ni Rufino. Tito Makoy, aksidenteng naklik ko ang isa niyang kaibigan sa Facebook na nakabase rin sa Hong Kong. Sa di sinasadyang pagkakataon, nagla-live ang may-ari ng account. Na-curious akong panoorin ito. Kasi ipinapakita niya ang isang lugar sa Hong Kong kasama niya ang kanyang mga kaibigan. Wari ko'y nasa outing o kaya nagpipiknik ang mga ito, pero hindi ko alam kung saan sa Hong Kong. Kasi naman Tito Makoy, hindi pa ako nakarating sa Hong Kong. Naaliw akong panoorin ang mga ipinapakita niya sa kanyang video. Pinapakita rin ng may-ari ng account na marami siyang mga kasama sa kanilang outing. Pero Tito Makoy, nagulat ako kasi nakita ko si Rufino. Hindi ako nagkakamali. Si Rufino ang nakikita ko. Nakaupo ito sa may damuhan at merong halamanan. Meron siyang katabing babae, Tito Makoy. Akbay-akbay niya ito habang kinukunan ng video. Biniro pa nga ng nagla-live na, "Sige nga, kiss. Kiss dyan, uy." Yan Tito Makoy ang pambubuyo ng nagla-live na kaibigan ni Rufino sa Facebook. Nagulat ako Tito Makoy kasi humalik talaga si Rufino sa babaeng kaakbay niya at katabi niya. Para akong binuhusan ng isang balde ng yelo nang makita ko ang tagpong iyon. Alam mo Tito Makoy, nangangatog ang tuhod ko sa galit. Kaya pala hindi na kami nagkakausap kasi meron na siyang kinakausap na iba. Nang matapos ang pagla-live ng kaibigan ayon ni Rufino sa Facebook, nakasave ito sa kanyang wall. Binalikan ko ang video. At doon sa parting sina Rufino ang nasa camera, in-screen grab ko ang tagpong iyon. Lalong-lalo na yung nakikipaghalikan siya sa babaeng kasama niya. Tito Makoy, umiyak ako kasi pakiramdam ko talaga trinaydor ako ng aking boyfriend. Pagkatapos ng sakripisyo at suporta ko sa kanya, ganito niya susuklian ang mga magagandang bagay na ibinigay ko sa kanya. Ganoon pala kasakit iyon Tito Makoy. Masakit na masakit ang traidorin ka ng kasintahan mo. Alam niyo po Tito Makoy, hindi ako kumain at hindi ako nakatulog sa aking natuklasan. Makalipas ang ilang araw, maswerteng nagkausap kami ni Rufino. Tinanong ko siya kung saan siya pumunta noong nakaraang linggo. Ang sabi niya sa akin, nasa duty raw siya, hindi siya lumabas. Nagsisinungaling na sa akin si Rufino Tito Makoy. Kaya ipinadala ko sa kanya ang in-screenshot kong larawan nila ng babae. Pero sa halip na magsuri siya, siya pa ang may lakas na loob na maggalit-galitan. Nabadtrip ako ng husto. Pinagmumura ko talaga siya. Sa pagkakataong ito, ipinamukha ko sa kanya kung gaano siya kataksil at kung gaano siya kawalang utang na loob. Nag-away kami. Bigla akong nag-log off na hindi sa kanya nagpapaalam. Sumunod na araw habang break time sa opisina, tanghali yon Tito Makoy, nag-browse ako ng Facebook. Tito Makoy, tuluyan nang gumuho ang mga plano naming dalawa kasi lantaran na nakashare sa wall ni Rufino ang mga picture nila nakuha ng babae noong nasa outing sila. Tito Makoy, dito sa mga nakikita kong nakapost ng larawan sa kanyang Facebook,
Naiyak talaga ako, Tito Makoy. Labis akong nasasaktan kasi tutuhanan na ito. Trinidor ako ng aking boyfriend. Kaya nung muli kaming nagkausap, kumprontahan na talaga ang naganap sa aming dalawa. Ayaw umamin ni Rufino sa kanyang kasalanan, kung ano-ano pa ang sinasabi niya tungkol sa akin. Kesyo raw ang ugali ko mahirap pakisamahan, di niya raw maintindihan. Naku Rufino, ngayon mo lang nasasabi yan kasi natiklo na kita. Ayaw mong tanggapin ang kataksilan mo. Masama pala ang ugali ko, bakit tumagal tayo ng ganoon katagal? Nasasabi mo yan kasi meron ka nang natagpo ang bago. Di mo man lang binigyang halaga yung pinagsamahan natin, yung sakripisyo ko sa iyo, yung tulong, yung lahat na ibinigay ko. Tingnan natin kung saan ka dadalhin ng kataksilan mong yan. Iyan, Tito Makoy, ang sinabi kong umiiyak kay Rufino. Kasi naman, Tito Makoy, talagang nasayang yung sakripisyo ko, yung pagpapahalaga ko sa kanya, sa relasyon namin, yung mga tulong na ibinigay ko sa kanya noong nasa ibaba siya at dapang-dapa. Higit sa lahat, ako ang dahilan kung bakit nakapag-abroad siya. Pero ito ang kanyang isinukli sa akin, isang kataksilan. Ang masaklap, Tito Makoy, noong sumunod na araw, ang babae na mismo ang nagtag sa akin ng mga larawang ipinost niya. Nangiinis talaga sa akin yung babae. Hindi ako nakatiis, nag-comment ako sa mga larawang shinare niya sa akin. Ganito ang sinabi ko sa aking comment: sige, pakinabangan mo yung lalaking pinag-aral ko. Ginastosan ko para mapunta dyan sa Hong Kong para magkaroon kayo ng paraiso. Sana lumigaya ka sa kama. Ito, Tito Makoy, ang comment ko, sabay merong laughing icon sa dulo. I-fast forward natin, Tito Makoy. Tinapos na namin ni Rufino ang aming relasyon makalipas ang mahabang panahon. Aaminin ko, talagang nasaktan ako ng husto, pero anong magagawa ko? Hindi naman pwedeng lusyangin ko na lang ang sarili ko sa pagtataksil na iyon ng boyfriend ko. Yung mga magulang ni Rufino humingi sa akin ng paumanhin kasi alam nila na ako talaga ang nagpaaral sa kanilang anak. At ako rin ang dahilan kung bakit nakarating ito sa Hong Kong. Alam lahat ng mga magulang ni Rufino na ako ang dahilan. Pero sa pamilya namin, Tito Makoy, wala silang kaalam-alam kung ano ang tulong na ibinigay ko kay Rufino. Kasi, Tito Makoy, nahihiya akong sabihin sa kanila na ako ang gumastos sa pag-aaral at ako rin ang gumastos sa paglipad ni Rufino papuntang Hong Kong. Pagkatapos ng relasyon namin ng boyfriend kong si Rufino, matagal akong hindi nag-boyfriend. Siguro 8 o 9 na taon. Basta, Tito Makoy, pwede nating i-round off na lang ng 1 dekada. Alisin na natin ang 8 at 9 na buwan, 9 na taon at 3 buwan. Alisin na natin yung mga ganon-ganon. I-round off na natin 1 dekada. Kasi naman, Tito Makoy, nadala ako sa relasyon namin ni Rufino. Noong mga huling panahon na single ako, merong inirito sa akin ang aking kaopisinang si Koryo. Financially at emotionally stable daw, responsable bilang asawa kung siya ang magiging asawa ko. Nako, Tito Makoy, perfect na perfect ito. Iyon ang katangiang hinahanap ko talaga. Pero ang problema, hindi binabanggit sa akin ni Koryo kung sino ang kanyang inirereto. Kahit na anong pangungulit ko, ayaw talagang sabihin. Sasabihin niya raw kung papayag akong makipag-blind date sa kanyang manok. Basta raw kailangan ko munang pumayag sa blind date para bigyan niya ako ng clue. Yun lang naman pala, Tito Makoy, ang kinakailangan. Edi go tayo. Blind date lang naman. Walang mawawala sa akin. Pero, Tito Makoy, sa huli hindi rin ako pumayag na wala man lang clue. Kasi nagdududa ako, baka niyan tatay niya pala ang inirerito sa akin. Di lugi ako niyan, Tito Makoy.
mahina na ang tuhod nito. Naku Tito Makoy, pasensya na po kayo. Kabaklaan talaga ang umiiral sa akin ngayon. Kasi naman masaya na ako, nakabangon na pakalipas ng matagal na panahon, yung matagal na panahong pagtataksil sa akin ng taksil kong dating boyfriend. Ano na Koryo? Bigyan mo ako ng clue. Kung hindi, sige ikaw rin. Hindi ako sisipot dyan sa blind date na yan. Sige ikaw rin. Ikaw ang mapapahiya sa manok mo. Yan Tito Makoy ang pagbabanta ko sa aking kaopisina at kaibigan na si Koryo. Alam mo Matilda, kung sa ex mo noon ikaw yung gumastos, dito ikaw ang gagastusan niya. Financially stable ang aking manok. Matinong lalaki talaga. Yun nga lang, tatapatin na kita. Biyudo na siya. No? Biyudo? Walang hiya ka, Mercurio. Baka naman disgrasyado yan. Gusto mo yatang tigukin na ang kagandahan ko. Walang hiya ka. Hindi. Ayoko. Mahina na ang tuhod niyan. Sandali. Makinig ka nga. OA naman ito. Alam mo Matilda, yung manok ko, mid-50s pa lang siya. Retired police. 2 ang anak niya sa kanyang namayapang asawa pero ang mga ito ay meron na ring sariling pamilya. Saka alam mo ba, hindi halata sa kanya na may edad na kasi makisig pa ito. Saka isa pa, nako, maglalaway ka kasi dax na dax yun. Parang ako. Nako Mercurio, tumigil ka nga dyan sa dax na yan. Sige nga, tingnan ko kung talagang dax sa'yo. Tingnan ko nga, para meron akong pamantayan. Totoo Matilda ang sinasabi ko. Dax yun. Baka pag naging asawa mo siya, gabi-gabi para kang kambing na humahalinghing. Tito Makoy, ito ang kulitan naming magkaopisina. Hagalpakan talaga kami sa aming biruan. Matalik na kaibigan ko at kaopisina itong si Koryo, kaya hindi ko naman siya ipapahiya. Napilitan nga akong sumama sa kanya sa blind date. Siyempre Tito Makoy, pa-virgin effect ako ngayon. Dalagang Pilipina. Pagdating namin sa resto, naroon na nga ang inire-rato niya sa akin. At paglapit namin, tumayo ito mula sa pagkakaupo. Pinaupo niya ako, sinigurong maayos akong mauupo sa upuan. Naku Tito Makoy, na-touch ang beauty ko. May itsura siya kung itsura ang pag-uusapan at makisig ang pangangatawan, bagamat may edad na. Tapos Tito Makoy, totoo nga si Koryo, dax talaga. Kasi palihim kong sinulyapan ang kanyang pantalon. Dalmasyo ang pangalang gagamitin ko sa kanya Tito Makoy. Siyempre, hindi ito ang tunay niyang pangalan pero ang pangalang yan ay kaparehong klase ng tunay niyang pangalan. Yung mga pangalang Bienvenido, Mercurio, Salvatorio, yung mga pangalang ibinibigay noon ng mga matatanda. Maganda ang naging takbo ng blind date pero hindi ko pinaalis si Koryo sa table namin kaya kaming tatlo ang magkakaharap. Noong umalis si Dalmasyo para mag-CR, Matilda, o anong say mo? Gwapo, hindi ba? Saka tingnan mo na yung harapan niya. Pareho kami, Dax. Tingnan mo na. Nako, nasulyapan ko na, walang hiya ka. Yan Tito Makoy ang kulitan namin ni Koryo habang nasa CR si Dalmasyo. Yun na Tito Makoy ang umpisa. Sinusundo na niya ako sa opisina paglabasan namin mula sa trabaho. Makalipas lang ang 1 linggo, niyaya niya na akong pakasal. Ang bilis nga Tito Makoy. Pero dahil trip ko rin siya at na-love at first sight din ako sa kanya noong blind date namin. Tito Makoy, nasa 30s na kasi ako. Malapit na ring ma-expire ang mattress ko kaya Oo kaagad ang sagot ko nang yayain niya akong magpakasal. Total naman Tito Makoy, siyempre, inlababo ako sa kanya, di ko yun maitatanggi kaya bakit pa magpapakipot ako. Ikinasal kaming dalawa sa sibil muna
Sa bahay lang namin ang resepsyon. Simpleng kasalan lang ang naganap kasi ako na mismo ang nagsabing basta maging legal ang aming pagsasama bilang mag-asawa. Wala nang walk down the aisle na yan. Alam mo po Tito Makoy kung gaano ako kabaklang babae, ganoon din ako kasimple. Nung araw ng aming kasal, siyempre naroon ang mga anak ni Dalmasio na may mga pamilya na rin. Pakatapos ng kasal at resepsyon, doon na kami mismo sa bahay ni Dalmasio tumuloy kasi siya lang naman ang nakatira rito. Mag-isa siya. Gabi na Tito Makoy nung lumipat kami doon, solo namin ang bahay. May agwat ito sa mga katabing bahay. Minungkahi ni Dalmasio na sabay raw kaming maligo Tito Makoy. Naku Tito Makoy, nakakakilig din. Kahit nahihiya ako siyempre, sinunod ko siya. Ninenervyos talaga ako sa sobrang hiya na aking nararamdaman. Natural Tito Makoy, siyempre, dalagang Pilipina ako. Pero Tito Makoy, noong halikan niya ako sa ilalim ng bumubuhos na shower, para akong may naramdamang 250 volts na kuryenteng dumalaw sa aking mga ugat. Lalo na Tito Makoy nang halikan niya akong pababa mula sa aking liig at sa aking dibdib. Tito Makoy, kilig na kilig ang beauty ng lola mo. Pero sa kabila ng aking kabaklaang nararamdaman Tito Makoy, halos maiyak-iyak ako kasi napaka maginoo ng asawa ko. Maginoo ang ginagawa niya sa akin. Pagkatapos naming maligo, pinunasan niya ng tuwalya ang katawan ko tapos kinarga niya ako papasok sa aming higaan. Alam mo po, para akong nananaginip lang. Parang iniisip ko na sana kung nananaginip ako, walang gigising sa akin kasi tatamaan talaga ang sinumang gigising sa akin. Para akong nasa langit, parang nasa paraiso ang aking pakiramdam. At Tito Makoy, hayaan mo na pong magpakabakla ako sa aking kwento sa iyo. Sa tagpong ito noong nakahiga na kami, siyempre unang gabi, romantic itong masyado. Romantic na romantic, long playing album ang plaka, pang matagalan ang kanta. Magkaraoke kaya ako? Hindi Tito Makoy, dalagang Pilipina ako siyempre. Hindi ko gagawin yun, no? Sa unang gabi Tito Makoy, lalo akong na-inlove sa aking asawa kasi nagmukbang siya. First time kong maranasan ang mukbang. Magaling na magaling ang asawa ko kaya di ko tuloy mapigilang tawagin ang kanyang pangalan. Pagkatapos ng kanyang pagmumukbang, meron siyang nakuhang sarsa. Niyakap niya ako at isang mainit na halik na naman ang kanyang ibinigay sa akin. Siyempre Tito Makoy, gumante ako kasi nararamdaman ko ang pagmamahal ng asawa ko sa akin at siyempre ramdam na ramdam ko rin ang pagmamahal ko sa kanya. Inlababo talaga ako sa asawa ko. At noong buksan niya na ang aking pintuan, "Daddy, dahan-dahan ka." Ito ang pakiusap ko sa kanya kasi alam mo Tito Makoy, ducks na ducks. Tapos ang pintuan ko naman, maliit lang. Siyempre Tito Makoy, ang pintuan ko maliit lang, hindi ito kasing laki ng gate ng Boracay Island. Kaya kinakailangan lang talaga ang pagdahan-dahan. Pero Tito Makoy, napaka-gentleman talaga ng asawa ko. Naramdaman ko na lang ang kakaibang saya ng ginagawa niya sa aking katawan. Alam ko, nakapasok na siya sa silid. At tama nga si Koryo, mapapahalinghing ka talaga sa ducks na asawa ko. Ramdam na ramdam ko iyon Tito Makoy. Tuloy at buong buo ang aming labing-labing ng asawa ko. Para akong tukong nakakapit sa kanya at parang gagambang nakasapot sa kanyang katawan, walang kawala talaga. Iba pala pag mayroon ng edad, marunong na talaga, eksperto na sa ganito ang asawa ko. Sa unang gabi namin halos walang tulog. Masayang masaya ako Tito Makoy. Ibang klaseng kaligayahan ang ipinadama sa akin ng asawa ko.
May mga ngiti akong nararamdaman sa paulit-ulit naming paglalabing-labing noong unang gabi. Sa aking naging desisyon na pagpapakasal sa asawa kong si Dalmasio, hindi ako nagkamali, Tito Makoy, kasi ibang level ang kanyang pagmamahal sa akin at ginagawa niya ang lahat para mapasaya ako. Aaminin ko, Tito Makoy, hanggang ngayon, walang gabing hindi kami naglalabing-labing. Sa aming pagsasama, Tito Makoy, biniyayaan kami ng 2 anak. Malalaki na rin ngayon ang mga anak namin. Pareho na sila nasa elementarya. Masaya ako ngayon sa aking buhay may asawa. Hindi ako nagkamali sa pagpili ko sa aking asawa. Mahal na mahal ko ang asawa ko at mas mahal na mahal niya ako. Nararamdaman ko yan. Ganda rin ang relasyon ko sa mga anak niya kasi para nga lang talaga kaming magkakaibigan. Ngayon ko, Tito Makoy, na pag-isip-isip na ito pala ang nararapat sa akin. Kaya pala nawala sa akin yung taksil kong boyfriend. Nawala nga siya, binigyan ako ng napaka-responsableng asawa. Yung dati kong boyfriend na si Rufino, sa tingin ko, Tito Makoy, nakarma siya. Kasi yung babae pa lang kinahumalingan niya yung ipinagpalit sa akin, nalaman kong pamilyadong tao rin, may asawa at may mga anak. Nabalitaan ko na nagreklamo pala sa hotel ang kanyang asawa, kaya ang ginawa ng pamunuan ng hotel, nanggal pareho sina Rufino at yung babae. Ngayon, Tito Makoy, makalipas ang ilang taon, nakita ko na lang si Rufino dito sa aming lugar, merong maliit na karinderya. Wala siyang asawa hanggang ngayon kasi pakatapos pala ng kanilang relasyon noong babaeng ipinagpalit niya sa akin, meron na naman itong nakarelasyon na may asawa rin. Ewan ko po ba, Tito Makoy, bakit mahilig si Rufino sa may sabit. Mahilig sumabit sa mga may sabit. Marahil talagang may sabit ang utak nito. Kaya ngayon, malamig ang simoy ng hangin sa kanya. Ako, Tito Makoy, masayang masaya ang buhay ko ngayon sa aking buhay may pamilya. Mahal na mahal ko ang asawa ko at mas mahal na mahal ako ng asawa ko. Sa kwento kong ito, Tito Makoy, at ang natutunan ko sa aking taksil na boyfriend noon, sana tandaan ng iba pang mga babaeng nakikinig sa iyong channel. Huwag na huwag nilang gagawin ang ginawa kong pinag-aral ko ang boyfriend ko. Kasi malaki talaga ang posibilidad na pag nakaangat ang mga iyan, tatraidorin kayo, babaliwalain at tatalikuran ang lahat ng mga sakripisyo at magagandang bagay na inyong ginawa. Sana sa mga nakikinig sa iyo, Tito Makoy, walang makaranas ng kagaya ng naranasan ko. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Tito Makoy. Sana mapili mo at sana magustuhan ng iyong mga tagapakinig. Ang iyong baklang babaeng taga-subaybay, Matilda. Maraming salamat, Matilda, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, malaki at marami ang matututunan ng mga nakikinig sa atin dito sa kwento mong ito. Lalong-lalo na yung mga babaeng nakikinig sa atin, yung mga babae, yung mga dalaga na mayroong boyfriend na nakikinig sa atin. At alam mo, napakabuti mong tao. Kaya nararapat lang sa iyo ang maging masaya. At natutuwa ako na masaya ka ngayon sa buhay mo. Natutuwa ako na hindi na-expire yung mattress mo. Alam mo, biro lang yan. Pero natutuwa talaga ako. Nararapat sa iyo ang maging masaya kasi nga mabuting tao ka. Natatawa talaga ako, hindi ko mapigilang matawa kasi isa kang komedyanteng babae. Komedyante, masayahin, mabuting tao. Kaya nararapat lang sa iyo ang maging masaya ka sa buhay mo. At nararapat lang sa iyo na magkaroon ka ng partner na kagaya ng asawa mo ngayon, responsableng tao, responsableng padre de pamilya. Sa muli, maraming salamat. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.